Nagpahayag ng positibong pananaw ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP North Luzon sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., partikular sa mga inihayag nitong hakbang laban sa katiwalian at mga programang magpapalakas sa sektor ng negosyo. Ayon kay Salvador Ed Poserio, ang Area President ng ECOP North Luzon, nagbibigay ng pag-asang matibay na pahayag ng Pangulo na papanagutin ang lahat ng sangkot sa katiwalian, anuman ang kanilang posisyon o relasyon sa kanya. Sinabi ni Poserio na mahalagang maipatupad ang pangakong ito upang maibalik ang tiwala ng publiko at mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Anya, malinaw ang naging pahayag ng Pangulo na ang sino mang mapatunayang nagkasala kabilang ang mga kamag-anak kung kinakailangan ay dapat panagot sa batas. Bukod dito, ikinatuwa rin ng ECOP ang plano ng administrasyon na magbigay ng tax incentives o tax exemption at iba pang suporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ayon kay Poserio, malaking tulong ito sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng maliliit na negosyo na bumubuo sa halos 97.6% ng mga negosyo sa Rehiyon 1 at nagbibigay ng trabaho sa tinatayang 68% ng mga manggagawa. Iniwala rin ang opisyal na makatutulong ang pagbibigay ng karagdagang puhunan sa mga negosyong nahaharap sa matinding hamon sa pananalapi upang mapanatili ang operasyon at makalikha ng mas maraming trabaho. Suportado rin ng ECOP ang panukalang amyendahan ng ilang probisyon ng EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act of 2001, lalo na ang pag-alis sa system loss na matagal nang itinuturing na hadlang sa pag-unlad ng mga negosyo at pamumuhunan. Gayunpaman, iginit ni Poserio na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay ang aktwal na pagpapatupad ng mga pangakong inilatag sa SONA. Kinilala rin niya ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon at digmaan sa Middle East na anyay may direktang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil dito hinimok niya ang sektor ng negosyo at ang mamamayan na manatiling nagkakaisa, magtulungan at magpatuloy sa pagbuo ng mga estratehiyang makatutulong sa pagbangon ng ekonomiya. So, sa aking napapanood at pakikinig sa State of the Nation Address ng ating Pangulo, may mga ilang bagay na kami sa ECOP ay nabigyan ng pag-asa.